Mas maganda, aralin mo muna. Ano ba yung pwede sa YouTube, ano yung hindi pwede. Para maiwasan mo na gawin yung mga bagay na magre-resulta sa pagka-terminate ng channel mo. 10 effective tips to grow your YouTube channel 2025. Hello guys, welcome sa aking munting channel. I decided na seryosohin na yung pagbablog guys. Magiging content creator na tayo. Sayang din kasi guys, watch hours na lang yung kulang. Nahit ko na kasi yung 1,000 subscribers. Sayang kung hindi ko itutuloy. Yung iba nga, di ba, nagsisimula pa lang talagang tinatrabaho nila yung channel nila. Alam naman natin na yung pagiging content creator, kung siseryosohin natin, aaralin natin, it's either Facebook man yan or YouTube, pwede talaga tayong kumita. Yung mga artista nga, gumagawa na ng YouTube channel. Nagiging content creator na din. Iba-ibang topic, iba-ibang niche, di ba? Kung ikaw na nanonood ngayon, gusto mo din mag-vlog, pero hindi mo alam kung paano magsisimula. Ito yung video na ginawa ko sa intention ma-share sa inyo kung paano nga ba mag-start mag-vlog sa YouTube. Based lang sa aking experience. Yung mga natutunan ko na sa tingin ko, kung susundin nyo, pwedeng mag-improve yung channel mo. Unang-una, isipin mo, ano ba yung content na naiisip mo i-upload dyan sa channel mo? Ano yung niche or pinaka-topic mo? Kasi napaka-importante guys na mag-focus ka lang sa isa, ano yung pinaka-niche ng YouTube channel mo. For example, sabihin natin mga educational vlogs or mga tutorial. Pwede ding mag-review ka ng mga products. Pangalawa, huwag mo munang isipin kung ano lang yung mayroon ka dyan, yun muna yung gamitin mo. Mayroon kang cellphone, pwede na yan. Tulad nitong ginagawa ko guys, cellphone lang. Front camera yung gamit ko sa cellphone para makikita ko yung kung paano ako magsalita, di ba? Para at least sa susunod, alam ko kung saan ako mag-a-adjust, kung may improvement ba sa pagsasalita ko. Number 3, guys, yung channel mo. Dapat yung name ay yung madaling tandaan. Mas maganda isang salita lang eh. Kung halimbawa cooking naman yung content mo dyan, pwedeng kung Carlo yung pangalan mo, pwede mong ipangalan dyan Kaloy eh. Kusina ni Kaloy. Para mas madaling tandaan talaga yung channel na lalo na pag Tagalog, di ba? Tapos isang salita lang. Magsisinkin kasi yun sa isip na makakapanood sa channel mo na kapag may napanood silang video na maganda yung content, o di ba? Pupuntahan nila yung channel mo tapos madaling matandaan. Pag sinearch nila sa YouTube yun, possible na ma-search nila yung channel mo, di ba? Pang-apat, aralin mo muna yung about sa copyright claim, copyright strike, at yung iba pang rules ng YouTube para hindi masayang yung effort mo. Kasi kung halimbawa mag-upload ka dyan ng mga videos, hindi mo pala alam na yung ginamit mong music, copyrighted pala. Yung ginamit mong video, copyrighted pala. Nagkaroon ka ng copyright strike, masasayang yung effort mo doon. So, mas maganda, aralin mo muna. Ano ba yung pwede sa YouTube, ano yung hindi pwede. Para maiwasan mo na gawin yung mga bagay na magre-resulta sa pagka-terminate ng channel mo. Panglima, magkaroon ka ng schedule. Kung anong araw ka ba mag-upload, na dapat yung regular guys ha. Ilang video sa isang araw, kung araw-araw ba yan, anong oras. Para sa akin, ang mas maraming nanonood sa YouTube, mga bandang alas 7 ng gabi. 5 p.m. to 8 p.m. Kasi karamihan nakapag-out na sa trabaho, di ba? Yun yung napansin ko sa YouTube Analytics ko. So, pwede mo din tingnan yan kapag nakapag-upload ka ng video. Kapag nakita mo na yung data sa analytics mo, kung anong oras mas maraming nanonood ng video mo, di mag-adjust ka na lang. Tapos, number 6 guys, since nagsisimula ka pa lang naman, I suggest na tabaan mo na yung video mo. Mas maganda, mga 10 minutes, mas mahaba pa doon, 15, 20. Yung watch hours kasi guys, malaki, 240,000 minutes o katumbas ng 4,000 watch hours. Malaki yun. Isipin mo na lang kung mag-upload ka ng 1 minute video, 240,000 na video yung kailangan i-upload mo para magkaroon ka ng 240,000 minutes watch hours. Kung papanoorin pa nila ng buo yun, di ba? Paano kung hindi? So, pinakamaganda guys, at least 10 minutes, mas maganda yun. Kasi ganito guys, isipin mo, nag-upload ka ng isang video na yung length ay 10 minutes, di ba? Nag-viral, nagkaroon ng 50,000 views. Yung 10 minutes na yun, yung watch time nun, sabihin mo ng 5 minutes lang,
Yun yung nag-stay yung viewers mo 5 minutes, 10 minutes yung video mo. Yung 50,000 na nanood sa'yo, nanood lang ng hanggang 5 minutes or 6 minutes, iba-iba. So pag kinumpute yun, pwedeng ang lumabas nun, mahit mo na yung 240,000 minutes. Kasi 50,000 times 5 minutes, ano na yun, nasa 250,000 minutes na, di ba? So, sumobra ka pa, di ba, sa requirements ni YouTube na 240,000 minutes. Yun yung advantage ng mahabang video. Tapos, number 7, mas maganda, yung video mo, may quality din. Yung nilalaman ng video mo, yung content, may matututunan talaga yung viewers mo. Di ba guys? Kung yung content mo ay about sa mga educational vlogs, or kung hindi man, entertaining naman, so, yung hindi naman OA, talagang may entertain or manonood yung target audience mo. Yun yung number 7. Number 8, aralin mo din yung data sa YouTube Analytics mo. Ano ba yung video mas pinapanood ng mga audience mo? Tapos, doon ka mag-focus kung anong type of content yon. Kasi kung minsan, pag halo-halo yung video natin, meron talaga diyang video na yan yung gustong panoorin ng mga nakasubscribe sa iyo. So, kung sa tingin mo, yung isang video na yun, mas madali mong magagawa at mag-enjoy ka, tapos madami pa yung nanonood, doon ka mag-focus. Maganda kasi isang niche lang or content pinaka-topic dyan sa channel ko. And then, tip number 9, yung thumbnail. Kailangan catchy or yung mapapaklik yung tao dun sa video mo. Halimbawa, nakita niya sa YouTube, di ba? Thumbnail pa lang talagang mapapaklik ka na. Di ba guys? So, yun yung isa sa sinasuggest din ng iba na malaking factor para mas dumami yung views ng video mo, yung thumbnail. At yung title ng video. Kailangan searchable. Yung nandun yung keyword ng pinaka-content ng video mo. So, yun lang muna yung tips na maibibigay ko sa inyo. And hopefully, may napulot po kayo. At sana kumita tayo sa YouTube. Seryosohin natin. May pera talaga sa YouTube. Pwede kang kumita dito ng 6 digits. Basta, hindi kayo into. Tuloy mo lang. Aralin mo. Then, tuloy-tuloy. Di ba guys? Sa simula, ganun talaga. Maghihirap ka, magpupuyat ka, di ba? At nakalimutan ko palang isama guys yung pagpaplano. Mas maganda kasi lahat ng content mo, pinaplano mo. Sinusulat mo para makita mo kung saan ka mag-a-adjust, ano yung mali. Di ba guys? Basta, so pansamantala, yun muna yung may i-share ko sa inyo. God bless. Sana po mag-subscribe po kayo.